Kabanata 351. Nanginginig sa takot ang babaeng staff nang makita si Maisie matapos itong magsalita. Miss Vanderbilt, ano ang pinag-uusapan ninyo? Tanong ni Maisie na nakangiti ng malawak. Nilunok ng dalawang babae ang mga salita sa dulo ng kanilang mga dila habang ang mga nakakahiyang ekspresyon ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Ayos lang. Hindi ako magagalit sa inyong dalawa. Gusto ko lang malaman kung sino ang nagsabi sa iyo ng mga ito, mabagal na sabi ni Maisie. Matapos mapagtanto na hindi galit si Maisie sa kanila, isa sa mga babaeng staff member ang nagbuka ng bibig at nauutal, sila. Narinig namin ito mula sa administrative office sa itaas. Sinabi nila na tumanggi kang payagan si Mr. Goldman na dumalo sa pulong kahapon. Nakapikit ang kanyang mga mata, inulit ni Maisie, yung mga tao mula sa administrative office. Tumanggaw ang babaeng staff, bigla siyang may naisip at nagpatuloy sa pagkabalisa. Mukhang may sinabi si Miss Summers sa kanila, at pagkatapos, agad na naunawaan ni Maisie ang nangyari. Sige, salamat, sabi niya, tumanggaw habang pinagmamasdan ng babaeng staff. Sa opisina ng administrasyon, sa totoo lang, hindi ko maisip kung may mga lalaki na kayang tumanggi kay Miss Vanderbilt. Kung lalaki ako yun, hindi ko rin nanaisin na dumalo sa meeting. Jess, ang babaw mo. Ang kagandahan ay lalim lamang ng balat. Kahit gaano pa kaganda ang isang babae, tiyak na tatanda siya. At saka, kahit mahal na mahal ninyo ang isa't isa ngayon, paano mo mapapanatiling buhay ang kislap kapag tumanda ka na? Tama iyan. Hindi pa ba sapat ang narinig mo tungkol sa lahat ng mga kalokohang iyon sa mga piling pamilyang iyon? Nagtipon-tipon ang mga staff sa opisina, masigasig na pinag-uusapan ang kaganapan kahapon. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa kahit ano, kasama na si Maisie. Masyado silang na-absorb sa kanilang usapan kaya wala ni isa sa kanila ang nakapansin na naroon si Maisie. Noon lang napansin ng isang lalaking staff si Maisie at kinindatan niya ang grupo ng mga babaeng staff. Nang ibalik nila ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot. Ngumiti si Maisie sa kanila, tumingin sa paligid ng opisina, at nagtanong, I assume you guys know where Miss Summers is, right? Si Miss Summers ay, hinahanap mo ba ako, Miss Vanderbilt? Lumabas ng opisina si Rowena. Lumungkot ang mukha niya nang makita si Maisie. Nakangiting sabi ni Maisie, I heard some rumors in my office today. Sinabi sa akin ng isang maliit na ibon na ikaw ang nagpakalat nito, kaya ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Ang iba sa mga tao ay nagkatinginan ng awkward nang malaman nilang narinig ni Maisie ang tungkol sa mga chismis. Hinigpitan ni Rowena ang mga brasong nakapulupot sa kanyang dibdib. Sabi nito, tumingin siya kay Maisie ng masama at malamig na sinabi, nagsasabi lang ako ng totoo. Kung hindi mo ginawa, wala kang dapat ikatakot, hindi ba, Miss Vanderbilt? Sa pananaw ni Rowena, si Maisie ay hindi katumbas ng oras ni Nolan. Wala siyang iba kundi isang magandang mukha, kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangang sayangin ni Nolan ang kanyang mahalagang oras sa paggawa ng walang kabuluhang mga bagay na iyon. Dahan-daang lumapit si Maisie sa kanya. Pagkatapos, bago pa man may magawa si Rowena, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal siya sa pisngi. Natigilan ang mga tao sa opisina kasama na si Rowena. Matagal siyang hindi natauhan hanggang sa kumalat ang nakakatusok na sakit mula sa kanyang pisngi. Tinitigan siya nito ng masama at nagngangalit ang mga ngipin. How dare you hit me? Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Maisie habang sinasabi niya, naalala ko na may nasabi akong ganito kay Winona dati. Karapat-dapat na parusahan ang mga hindi magawang mapigilan ang kanilang mga bibig. Napansin ni Maisie, ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Rowena nang banggitin niya si Winona. Gayunpaman, pinilit ni Rowena na manatiling kalmado dahil ayaw niyang may mapansin ng iba. Maisie, nasa Black Gold tayo. Kung may mangyari sa akin dito, hindi ka ba nag-aalala dyan? Ano ang dapat kong ipag-alala? Putol ni Maisie, pinutol siya. She glanced at the dumbfounded crowd around her and continued, nakita na nilang lahat ang ginawa ko kaya sa tingin mo matatakot pa rin ako sa mga chismis. The reason I slapped you is to give you a reminder. Sekretary ka lang habang si Nolan ang CEO. Huwag mong laging hilingin sa kanya na tulungan ka upang malutas ang bawat problema o hayaan siyang gawin ang lahat. Kung siya mismo ang kailangang gumawa ng lahat, ano ang silbi ng pagkuha sa iyo upang maging sekretarya niya? Inaasahan mo bang aalagaan kanya pagkatapos kanyang bayaran para gawin ang iyong trabaho? Pagkatapos sabihin ni Maisie ang kanyang piraso, tumawa siya at idinagdag,
ngayon ay nakikita ko na kung bakit labis na nagtitiwala si Nolan kay Quincy. Kabanata 352. Ikaw, naikuyom ng mahigpit ni Rowena ang kanyang mga kamao habang nakatitig kay Maisie. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puot. Natahimik ang ibang tao sa opisina. Sa totoo lang, si Quincy ang nag-aayos ng karamihan sa mga bagay sa kumpanya, at talagang ipinagkakatiwala ni Nolan ang maraming gawain sa kanya. Gayunpaman, matapos mailipat si Quincy sa ibang posisyon at palitan siya ni Rowena bilang sekretarya ni Nolan, hindi nila alam kung bakit ngunit naging mas abala si Nolan. Si Nolan ang kanilang amo, ibig sabihin ay kinuha niya sila bilang kanyang mga manggagawa. Kapag hindi siya nakadalo sa isang partikular na pagpupulong, kailangan ni Rowena na mag-host ng pulong bilang kanyang sekretarya. Hay, ngayon lang nila napagtanto na niligaw pala sila ni Rowena. Napagtanto din nila na si Maisie ay hindi isang pushover. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag dahil hindi sila ang nabugbog ni Maisie. Pinanatili ang ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Maisie, Miss Summers, kung sa tingin mo ay hindi mo kayang pangasiwaan ang iyong trabaho ng epektibo, marahil ay maaaring makipagpalit sa iyo si Quincy. Kung tutusin, mas kapakipakinabang si Quincy kaysa sa iyo, at hindi niya kailangan si Nolan, ang kanyang amo, para gawin ang lahat para sa kanya. Siya ay isang lobo sa damit ng tupa. Iyon ang kaisipang lumitaw sa isipan ng lahat. Samantala, lumitaw si Nolan sa tanggapan ng administrasyon. Bahagyang kumunot ang noo niya nang makita ang grupo ng mga tao sa opisina, at sa kanya nakita si Maisie na nakatayo sa harap ni Rowena. Ano ang problema? Naghiwa-hiwalay ang mga tauhan nang magpakita si Nolan. Nagningning ang mga mata ni Rowena nang makita si Nolan. Kinagat niya ang kanyang labi at naaawang sinabi, Nolan, ako. Sinampal ko siya, tumalikod si Maisie at sinabi, pinagtibay ang isang matamis na tingin ng naghihirap na pagkamartir. Nagulat ang mga tao sa bilis ng pagbabago ni Maisie. Masunarang iniunat ni Maisie ang malambot na palad kay Nolan. Hinawakan ito ni Nolan at sinimulang imasahe habang mahinang nagtanong, masakit ba? Pilyong itinaas ni Maisie ang kanyang kilay at sinabing, well, hindi na masakit kung tutulungan mo akong pawiin ang sakit. Napataas ang mga mata ni Nolan para tingnan siya habang may ngiti sa gilid ng labi niya. Oo naman, gagawin ko kapag nakauwi na tayo. Muli, natigilan ang mga tao. Nang malapit nang umalis si Nolan kasama si Maisie, nadidismaya na sinabi ni Rowena, Nolan, ako ang nasample niya ng walang dahilan. Napahinto si Nolan sa kanyang kinatatayuan. Tumalikod, malamig siyang tiningnan at nakanguso. Serves you right, gusto rin kitang sampilan sa pisngi. Napatulala si Rowena. Nagningning ang mga mata ng karamihan nang maunawaan nila ang sitwasyon. Tila sa kanila ay may crush si Rowena kay Nolan, ngunit nasususylam ito sa kanya hanggang sa kaibuturan. Napuno ng galit at poot si Rowena habang pinagmamasdan si Nolan na umalis kasama si Maisie. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa harap ng maraming tao. Dati, iginagalang siya ng mga tao sa night banquet dahil direkta siyang nagtrabaho sa ilalim ni Titus. Hindi niya inaasahan na ipapahiya siya ni Nolan sa harap ng lahat para kay Maisie. Hindi ba sila matalik na magkaibigan simula noong bata pa sila? Lalong nanlamig ang mga mata niya. Sa opisina ni Nolan, inilagay ni Nolan si Maisie sa kanyang mesa at ikinulong siya sa kanyang mga bisig. Hindi ka ba natatakot na sabihin niya sa lolo ko na sinampal mo siya? Gumuso si Maisie at sinabing, hindi ko na mababawi ang nagawa ko. Kung gusto niyang magreklamo sa lolo mo, wala akong magagawa tungkol doon. Walang magawang umiling si Nolan at matamis na ngumiti habang pinagmamasdan ng matapang na babae sa kanyang harapan. Isang bagay ang iniisip ko, Nolan. Mukhang maayos naman ang pakikitungo ni Rowena kay Winona, pero mukhang hindi na niya ito binanggit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa magagandang amber na mga mata nito at idinagdag, noong banggitin ko si Winona ngayon lang, kakaiba ang reaksyon niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Nolan. So, hinawakan ang kanyang kamay, sinabi ni Maisie nang hindi sinasadya, kung si Francisco ang dahilan kung bakit ako pinuntirya ni Winona sa kampo, paano mo nalaman ang tungkol sa usapin sa pagitan namin ni Francisco dahil wala ka roon? Kabanata 353. Mariing nakalapat ang mga labi ni Nolan. Si Rowena talaga ang nagdala sa kanya ng litrato that time. So ang litratong iyon ay si Winona ang kumuha. Tanong niya sa sarili, Nolan, tawag ni Maisie. Pinaalis siya sa kanyang pag-iisip. Oo, anong nangyari? Tanong nito, nakatitig sa kanya ng diretsyo gamit ang maaliwalas nitong mga mata habang nagulat siya na ma-distract siya.
Pagkatapos ay may naisip siya at nakakunot ang noo niyang sinabi, wala ka namang inutusan para bantayan ako ng palihim, di ba? Hinaplos ni Nolan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay at sumagot, ipinapalam sa akin ni na Cherry at Hans ang anumang nangyayari sa inyo sa training camp. Gayunpaman, si Rowena ang nagsabi sa akin tungkol sa bagay sa inyo ni Francisco. Si Rowena, ibinaba ni Maisie ang kanyang mga mata. Jesus si Winona ang, especially iya, ni Rowena sa training camp. Napagtanto ni Maisie kung bakit kinuha ni Rowena ang singsing at hinanap siya. Gusto pala ni Rowena na magdulot ng hindi pagkakaunawaan ni na Maisie at Nolan dahil sa mga nangyari sa pagitan nila ni Francisco. Walang kaugnayan sa kanya ang pagkamatay ni Winona, hindi ba? Bagaman walang katibayan si Maisie, kung isa sa alang-alang kung gaano kalapit si Rowena kay Winona, talagang kakaiba na hindi niya binanggit ni minsan si Winona pagkatapos ng kanyang kamatayan, na tinatrato siya na parang hindi pa siya nabubuhay noon. Bukod dito, naghinala siya na kung hindi si Winona ang naglabas ng Pit Viper sa kampo ng pagsasanay, kung gayon ito ay isang taong sadyang nag-frame kay Winona. Gayunpaman, ang tanging taong nakakaalam na si Winona ay nagkaroon ng masamang relasyon sa kanya at gusto rin ng karamihan na mapatay ang sarili sa kamay ni Winona ay. Ang mga kaibigan ni Winona ay walang matinding galit sa kanya, kaya wala silang dahilan para patayin siya. Kung namatay si Maisie, hindi lamang matagumpay na masisisi ng tao ang isang taong may masamang relasyon sa kanya, ngunit maaari rin silang makakuha ng isang bagay mula sa kanyang pagkamatay. Kung gayon, sino ang higit na makikinabang sa kanyang kamatayan? Maliban sa babaeng laging nakayuko para hiwalayan sila ni Nolan, hindi maisip ni Maisie ang ibang tao. Saglit na tumingin si Nolan kay Maisie at sinabing, hindi mo pinaghihinalaan si Ronia, di ba? Alam kong hindi ko dapat at mali para sa akin na maghinala sa kanya nang walang anumang ebidensya, sabi ni Maisie bago huminto. Pero hindi ko lang maiwasan. Napakaraming misteryo tungkol sa pagkamatay ni Winona, at pagkatapos magsama-sama ng ilang bagay, mahirap na huwag maghinala sa kanya. Sa katunayan, ang pagkamatay ni Winona ay kainahinala, hindi banggitin na siya ay namatay sa isang off-limits na kampo ng pagsasanay. Kung ang mamamatay tao ay nasa loob ng kampo ng pagsasanay, kung gayon ang mamamatay tao ay dapat na pamilyar sa kampo ng pagsasanay hanggang sa punto na malaya silang makapasok at makalabas sa kampo ng pagsasanay. Hindi ba isa si Rowena sa mga miyembro ng training camp? Ibinaba ni Nolan ang kanyang mga mata at sinabing, kamag-anak man ito o hindi, dahil hindi pa niya ini-expose ang kanyang sarili, wala tayong magagawa sa kanya. Tsaka malaki ang tiwala ng lolo ko sa kanya. Not to mention na miyembro siya ng Summers, at naging mabait ang Summers sa mga Goldman. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo at itinago ang bagzo ng damdamin sa ilalim ng kanyang mahabang pilikmata. Tama si Nolan. Kahit si Rowena ang may kasalanan, walang gagawin si Titus sa kanya dahil sa relasyon ng Goldman at Summer. Gayunpaman, may isang bagay na maaaring may kinalaman sa kanya. Natigilan si Maisie. Ano ito? Si Rowena ang nagudyok sa aking lolo na makipagkita sa iyong ama noong araw na iyon. Natatakot ako na baka marami siyang sinabing masama tungkol sa iyo sa harap niya. Malinaw na sabi ni Nolan habang nakayuko. Nagkataon, ang iyong ama ay sinalakay pagkatapos umalis ang aking lolo, at inamin ni Willow na isang babae ang nagsabi sa kanya na gawin iyon. Matapos marilin ni Nolan si Willow sa kanyang mga braso at binti, ipinagtapat niya ang lahat upang maiiwas ang sarili na ipadala sa kanayunan. Nanlamig ang mukha ni Maisie. Noong araw na iyon, sinabi sa kanya ni Willow na siya ang may kagagawan ng lahat, ngunit hindi niya inaasahan na may tao pala talaga sa likod niya. So yung babaeng yun, wala ka nang dapat ipag-alala. May plano ako. Kabanata 354. Hinaplos ni Nolan ang kanyang mukha. Ang mga bagay na ipinagtapat ni Willow ay nagpatunay lang na tama ang dati niyang haka-haka. Nalaman ng kanyang lolo ang relasyon ni Maisie at ng pamilya de Armas sa sandaling bumalik si Maisie mula sa training camp. Parehong marami silang nagawa ng kanyang ama para itago ang sikretong ito. Maging si Stephen at ang iba pa ay walang alam tungkol dito, maliban kay Willow, na sinubukang palitan si Maisie bilang apo ng pamilya de Arma. Sa pag-iisip na iyon, tumingin sa kanya si Nolan at sinabing, ipapadala ko si Cherry sa iyo simula bukas. Maaari mong hilingin sa kanya na tulungan ka sa anumang bagay. Para naman sa mga bata, maayos na sila sa kasama aking ama at lolo na tumitingin sa kanila. Ang tanging taong inaalala ko ay ikaw. Isang bagzo ng init ang kumalat sa puso ni Maisie.
Nakita niya na talagang nag-aalala si Nolan sa kanya. Hinawakan niya ang kamay niya at inilapit sa mukha niya. Habang bahagyang natigilan si Nolan, napahadjajak siya at sinabing, basta kasama kita, wala akong nararamdamang panganib. Gabi, sa Royal Academy of Music. Bitbit ang kanyang maliit na backpack, lumabas si Colton sa pangunahing pasukan ng akademya. Bumaba sa isang luxury car ang dalawang bodyguard na tila banyaga at hamarang sa kanyang daraanan. Ikaw ba si Colton Vanderbilt? Tanong ng isa sa kanila sa matatas na Ingles. Tumanggaw si Colton bilang tugo. Pagkatapos ay yumuko ang bodyguard at gumawa ng gesture. Nais ng aming master na makita ka. Nang lumabas si Luis ng akademya sakay ng kanyang sasakyan, nakita niya si Colton na dinala ng dalawang dayuhan sa isang itim na sasakyan, at nagulat siya. Ang itim na kotseng iyon. Hindi iyon ang karaniwang sasakyan ng mga Goldman na sumusundo sa kanya araw-araw, di ba? Maaaring ito ay, may sumulpat sa isip ni Luis. Tinabig niya ang manibela at sinundan ang sasakyan. Tumating sina Maisie at Nolan sa underground parking lot. Nang makarating sila sa harap ng kanilang sasakyan, nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Anong problema? Tanong ni Nolan sa biglang pagputla ng mukha ni Maisie. May kumuha kay Colton. Inutusan ni Nolan si Hans na subaybayan si Colton sa pamamagitan ng tracking device sa loob ng kotse. Hindi nagtagal, nalaman nilang nasa Siberian Palace Hotel siya. Pagkatapos ay sumugod sila patungo sa Siberian Palace Hotel. Matapos nilang ihinto ang kanilang sasakyan sa labas ng pasukan, hinailan ni Maisie si Nolan at sinabing, maghintay ka sa kotse. Gusto lang nila ako doon. I will be fine. Trust me. Okay. Saglit na tumingin sa kanya si Nolan bago ibinuka ang mahigpit na magkadikit na labi. Tawagan mo lang ako kung may mangyari. Pupunta agad ako. Hinalikan ni Maisie ang pisngi niya. Pagkatapos ay tumalikod siya at bumaba ng sasakyan, naiwan si Nolan na nakatulala. Hinawakan niya ang kanyang mukha, naramdaman ang init na iniwan nito sa kanya, at walang magawang umiling. Gayunpaman, kung titingnan ang reaksyon nito, halos nahulaan na niya kung sino ang kumuha kay Colton. Sa restaurant ng Siberian Palace Hotel, si Colton ay nakaupo kasama si Luis, nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Alam niyang walang takot na tao si Luis sa akademya, pero sa tingin niya, siya ay mukhang natatakot sa matandang nasa harapan nila. Anong problema? Hindi ba masarap ang pagkain? Tanong ni Hernandez habang nakatingin sa 2 taong nasa harapan niya na ayaw kumain ng kahit ano. Kumuha siya ng tinidor at ngumiti. Hindi ko alam kung ano ang gusto ninyo, kaya kinuha ko ang kalayaan na mag-order ng pagkain. Colton pouted his lips and asked, bakit mo ako dinala dito? Kilala ba kita? Hindi niya kilala ang matandang nasa harapan niya, at sinabihan siya ng kanyang ina na hindi siya dapat kumuha ng pagkain sa isang estranghero. Matalim na, sinulyapan ni Hernandez si Colton at ngumuso, ngunit hindi niya sinagot ang tanong niya. Sa halip, tumingin siya kay Luis at sinabing, hindi mo ba ako kailangang batiin? Nasaan ang asal mo? Ang mga mata ni Luis ay umikot, at binati niya, Lolo. Natigilan si Colton. Siya ang lolo ni Mr. Lucas. So ang batang ito ay anak ng iyong pinsan. Malamig na tanong ni Hernandez. Huminga ng malalim si Luis at nagtanong, Lolo, ano ba talaga ang gusto mo sa batang ito? Kabanata 355. Ngumuso si Hernandez at nagtanong, bakit hindi ko siya pwedeng hanapin? Ako ang kanyang lolo sa tuhod. Humigting ang panga ni Luis at hindi nagsalita. Pagamat sinabi ng kanyang ina sa kanyang lolo na natagpuan niya ang anak ng kanyang tiyahin, lahat sila ay nasa ilalim ng impresyon na ito ay si Willow. Gayunpaman, nalaman nila kalaunan na ang anak ng kanyang tiyahin ay si Maisie, ngunit napangasawa niya si Nolan noong panahong iyon. Gayon din, hindi niya alam kung paano nalaman ng kanyang lolo na si Colton ay anak ni Maisie. Kumurap ang mga mata, nagtanong si Colton, ikaw ang aking lolo sa tuhod. Tumingin sa kanya si Hernandez at sumagot, ako ang lolo ng iyong ina, kaya syempre, ako ang iyong lolo sa tuhod. Pumunat ang noo ni Colton at sinabing, ngunit hindi kailanman sinabi sa amin ng nanay ko ang tungkol sa iyo. Pasensya na po ma'am, nabook na ang restaurant na ito, hindi ka makapasok. Umalis ka sa daan ko. Tinulak ni Maisie ang waiter palayo. Nag-aalala siya kay Colton, kaya nagpa siya siyang mag-ingat. Nang malapit na siyang lapitan ng mga bodyguard ni Hernandez, nakita siya ni Colton at tumayo. Mommy, nang makita ni Maisie na nakaupo si Colton kasama si Luis at walang nangyari kay Colton, nakahinga siya ng maluwag.
Pagkatapos, inilapit niya ang ulo niya sa lalaking nakaupo sa harapan nila habang nakakunot ang noo. Ma'am, umalis na po kayo. Lumapit ang isang waiter at sinubukan siyang itaboy. Ibinuka ni Hernandez ang kanyang bibig at sinabing, okay lang. Kakilala ko siya. Papasukin mo siya. Nagkatinginan ang dalawang waiter na nagtataka bago naglakad palayo. Alam na ni Maisie kung sino siya mula nang matanggap niya ang text message. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at tinanong, ikaw si Sir Hernandez. Tumingin si Hernandez kay Maisie at binigyan ito ng ngiti. May pagkakahawig ka sa anak kong si Marina. Dahil nandito ka na, bakit hindi mo kami samahan kumain? Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo at sumagot, hindi na kailangan. Pumunta lang ako para sunduin ang anak ko. Kinakabahang tumingin si Luis kay Hernandez. Walang ekspresyon ang mukha ni Hernandez. Tinampot lang niya ang baso ng alak sa kanyang harapan at sinabing, nag-aalala ka na baka may gawin ako sa batang ito, hindi ba? Kahit anong mangyari, lolo mo ako. Ito ay isang katotohanan na hindi na mababago. Wala akong intensyon na punahin ka sa pagpili sa mga Goldman. Pagkatapos ng lahat, ang sama ng loob at alitan sa pagitan ng mga Goldman at De Arma ay hindi madaling maresolba. Kaya lang hindi ko inaasahan na ang anak ni Marina ay ikinasal sa apo ni Titus. Ito ba ay itinuturing na kabayaran para sa mga Goldman? Nag-iba ang atmosphere pagkatapos ng sinabi ni Hernandez. Paghihiganti. Sa kanyang opinyon, ito ay paghihiganti. Ang nakaraan ay nasa nakaraan. Ang nangyari sa pagitan ng mga Goldman at mga De Arma ay walang kinalaman sa nakababatang henerasyon, mahinahong sagot ni Maisie. Hernandez harumphed at sinabi, ang mga Goldman ay walang pinagkaiba sa mga insektong gumagapang mula sa mabahong tubig at walang kahihiyang dinumihan ng maharlikang pamilya. Kahit na tayo ay nasa mali, ibig sabihin ba nito ay nasa tama ang mga Goldman? Paano ang mga taong nawalan ng buhay sa kamay ni Patrick Goldman? Sinasabi mo bang karapat-dapat sila? Hindi naman kumibo si Maisie. Kinasusuklaman ni Hernandez ang mga Goldman, at alam na alam niya ito. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi niya maalis ang puot pagkatapos ng maraming taon. Huminga siya ng malalim at mahinahong sinabi, pasensya na hindi ko maintindihan ang nararamdaman mo. Alam ko lang na naging mabuti ang mga Goldman, at inaalagaan ako ni Nolan. Sir Hernandez, ang aking ina ay maaaring isa sa mga De Armas, ngunit ako ay ipinanganak sa Vanderbilt. Wala akong alam sa nakaraan, kahit sa nanay ko. Nang malaman ng mga Goldman na anak mo ang nanay ko, tinanggap nila ako ng walang pag-aalinlangan, kaya manugang ako ng mga Goldman. Tumawa si Hernandez at sinabing, napakabilis mong tumayo. Paano ka nakakasigurado na hindi lang nagsasamantala ang mga Goldman? Kabanata 356. Hindi man lang nag-jitter si Maisie kahit isang segundo. Naniniwala ako kay Nolan. Nang ihatid ni Maisie si Colton, may naisip siya, lumingon siya, at sinabing, alam ko ang tungkol sa ina ni Nolan. Hindi ko mapapatawad ang De Armas kung talagang ginawa mo ang bagay na iyon. Umalis si Maisie kasama si Colton pagkasabi nun. Nakaupo sa kanyang upuan, mukhang walang ekspresyon si Luis. Sabi niya habang sinusulyapan ang mukha ni Hernandez na medyo nahihiya, Lolo, kung wala nang kailangan pa ng atensyon ko, babalik muna ako. Nag-text ka ba sa kanya para ipaalam? Malamig na tanong ni Hernandez. Tumanggaw si Luis. Oo, hindi ko alam ang intensyon mo noong hinahanap mo ang batang iyon. Not to mention that mother has said na dapat nating itago ang nakaraan sa nakaraan. Bakit nahuhumaling ka pa rin dito? Hinampis ni Hernandez ang mesa at galit na sinaway, the Goldmans should never be kept in the past. Lahat sila ay nararapat, mamatay. Nakikita ni Luis na hindi kayang bitawan ni Hernandez ang kanyang prejudice laban sa Goldmans. Kahit anong pilit kong hikayatin siya, walang saysay. Sa ibaba, tumangala si Colton kay Maisie. Mami, lolo mo ba talaga ang taong iyon? Tumigil sandali si Maisie at pilit na ngumiti. Oo, nasusuklam ba ang lolo sa lola sa mga Goldman? Pero bakit? Hindi alam ni Colton kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga Goldman at ng De Armas, ngunit naramdaman niya ang pagkapuot ni Hernandez sa mga Goldman noong. Tulad ng isang batang edad. Hindi alam ni Maisie kung paano ipapaliwanag sa bata, kaya lumingon siya at nakita niya si Nolan na nakatayo sa harap ng kotse na nagsasalita sa Daddy. Tumakbo si Colton papunta sa kanya. Ibinaba ni Nolan ang telepono, tumalikod, at kinuha ang bata na humahanggaw sa kanya. Kinuha si Colton sa kanyang mga bisig. Daddy, dumating ba kayo ni Mommy para sunduin ako? Oo, nag-aalala ang Mommy mo sa iyo.
Tumanggaw si Nolan nang lumipat ang tingin kay Maisie na papalapit sa kanila. Pumunta ang mayordoma para sunduin si Colton at nalaman niyang wala si Colton. Ipinaalam ko na sa mayordomo para hindi na mag-isip pa ang matanda. Natigilan si Maisie at tumanggo. Salamat. Pinuhat ni Nolan si Colton sa kotse. Pamulong si Colton sa tenga ni Nolan habang ginagawa niya iyon at bago sumakay si Maisie sa sasakyan, Daddy, kinausap ka ni Mommy sa harap ng kanyang lolo ngayon lang. Saglit na nagulat si Nolan, tinapik ng mahina ang ulo ng batang lalaki, at hininaan ang boses. Talaga, tumanggaw si Colton habang kumikinang ang amber niyang mga mata. Sumakay si Maisie sa kotse at napakunot ang noo niya nang makitang nagbubulungan ang mag-ama. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Matalinong sinabi ni Colton, ito ang sikreto ko kay Daddy. Natigilan si Maisie, nagtatago na ng sikreto sa likod ko ang mag-ama. Matapos ibalik si Colton sa mansyon ng Goldman, napangiti ang mayordoma nang makitang bumalik si Colton. Little Colton, nakauwi ka na ba? Aha, tumanggaw si Colton. Tumaba sina Waylon at Daisy, at tumakbo si Daisy papunta sa kanya. Colton, bakit ang aga mong bumalik? Tungkol dyan, lumabas ako para kumain kasama si Professor Lucas. Si Colton ay napakatalino pa rin at walang sinabi tungkol sa katotohanan na siya ay dinala. Nag-aalala siyang baka malaman iyon ng kanyang lolo at sisihin ang kanyang ina. Aalis na sana siya, may boses ng matandang lalaki sa itaas. Anong iniisip mo? Ang lutong bahay ba na pagkain na inaalok namin dito ay hindi kasing sarap ng mga pagkaing nakukuha mo doon? Bakit ka ba nagmamadali? Umaba sina Titus at Rowena. Nanlumo ang mga mata ni Rowena nang makita niya si Maisie, ngunit hindi siya kumibo. Pinulupot ni Nolan ang braso sa baywang ni Maisie at ngumiti. Okay, let's stay for dinner then. Ano sa tingin mo? Tanong niya kay Maisie na. Parang gusto niyang marinig ang iniisip nito. Hinawakan ni Nolan ang kamay ni Maisie, bumalik na tayo sa villa. Kabanata 357. Sinalubong ni Maisie ang nakangiti niyang mga mata at nakipaglaro. Dahil gusto ng asawa ko na manatili para sa hapunan, pagkatapos ay babalik na lang kami para kumain. Ang tatlong Rugrat ay hindi maiwasang makaramdam ng abala. Nakakadiri. Habang naghahapunan, tumabi sa kanila ang dalaga at inihain ang mga pagkain. Hindi na bumalik si Nolan para sa hapunan mula noong lumipat siya, kaya ngayong gabi ang unang beses na bumalik siya para kumain. Umupo ang tatlong bastos sa tabi ng kanilang mga magulang at nilamon ang kanilang pagkain na para bang may tatlong Michelin-starred na chef ng restaurant ang naghanda ng hapunan. Nakita ni Titus na ang mga bata ay hindi gaanong masipag habang kumakain ng kanilang pagkain sa mga karaniwang araw. Sure enough, sobrang saya nila kapag nandyan ang mga magulang nila. Dahil nakabalik ka na, dapat ka na lang bumalik, mungkahi ni Titus. Napataas ang mga mata ni Nolan at saka mahinang nagsabi, nakakaabala dahil nagpaplano tayong magbuntis ng isa pang anak. Nanginginig ang mga kamay ni Maisie, at nagtatakang tinitigan siya. Not to mention her, even Titus was surprised. You want another child. Daddy, magkakaanak na ba si Mommy? Naningkit ang mga mata ni Daisy. Kung gayon malapit na akong maging isang nakatatandang kapatid na babae. Hindi na ako bunso. Ayaw na ni Daisy na maging pangatlo at bunsong anak, gusto niyang maging isang nakatatandang kapatid na babae. Natigilan si Maisie. Hindi pa ako pumayag tungkol dito. Tiningnan ni Titus ang tatlong tuwang-tuwa na Rugrats at naisip na hindi masama na magkaroon ng mas maraming anak ang mga Goldman. Ipinauubaya ko na sa inyo ito, mga kabataan. Tinatamad na akong magsabi ng iba pa. Isa sinabing iyon, malinaw na hinahayaan ni Titus na sila mismo ang magdesisyon. Si Rowena, nakaupo sa gilid na kumakain ng kanyang pagkain, ay nanatiling tahimik sa buong pagkain habang ang isang bakas ng kalupitan ay nagniningning mula sa ilalim ng kanyang mga mata. Mahirap iparamdam kay Lolo na hindi nasisiyahan si Maisie, ngunit ang sitwasyon ay nawawala sa aking kontrol habang lumilipas ang panahon. Ang babaeng ito ay matatanggap ni Lolo sooner or later kung magpapatuloy ito. Makakaapekto pa ito sa katayuan ko sa isip ni Lolo. Damn it, binamaliit ko siya. Hindi ako pwedeng umupo na lang dito at maghintay sa pagkamatay ko ngayon. Makalipas ang ilang araw, halos tapos na ang pagsasaayos ng Vanna Jewelry, kaya pumunta sina Maisie at Kennedy sa site upang tingnan ang pag-unlad. Ang estilo ng panloob na disenyo ay hindi gaanong naiiba sa Soul Jewelry Studio. Ngunit ang espasyo ay mas malaki kaysa sa studio. Makakalipat na sila sa susunod na 3 araw.
Ito ay magiging isang kumpletong kumpanya kapag ang Soul at Vanna ay pinagsama sa isa. Si Uncle Kennedy, ang aming staff sa studio ay lubos na naiintindihan ang merkado, kaya sila ang mangganguna sa mga bagong dating pagdating ng panahon. Si Director Zaleski ay mapopromote sa General Manager, at siya ang mamamahala sa Departamento ng Pagbili. Ikaw naman, ikaw ang mamamahala sa Departamento ng Administrasyon. Ano sa tingin mo? Ngumiti si Kennedy. Matagal na kaming magkatrabaho ni Xander sa Vanna kaya naging matalik kaming magkaibigan. Kaya, ang pagbabalik dito ay parang pag-uwi, hindi mahalaga kung tawagin itong Vanna o Soul. Susuportahan namin ang anumang desisyon basta't mula sa iyo. Ang sinabi ni Kennedy ay labis na nagpapasalamat kay Maisie. Kung tutusin, bihira ang makakilala ng taong kayang harapin ang hirap kasama niya. Pinili pa rin ni Kennedy at Director Zaleski na bumalik noong masama ang kalagayan ng Vanna noon, at labis niyang ipinagpapasalamat iyon. Bumalik si Maisie sa Vanderbilt Manor pagkatapos italaga ang gawain ng pangangasiwa sa pagsasaayos kay Kennedy. Isang maliit na Alaskan Malamute na may reddish-brown na balahibo ang kumilos ng napakatapang habang tumatakbo ito hanggang sa paanan ni Maisie, kinagat ang kanyang pantalon upang laruin ang laylayan, at tumalikod, ipinapakita ang tiyan nito kay Maisie. Ready, makulat ka na naman. Walang magawa si Stephen. Talagang matapang ang asong ito, ngunit napakasimple rin ng pag-iisip at tapat. Nakihalubilo ito lalo na sa mga estranghero. Napangiti si Maisie, tumingkayad na binuhat ang maliit na tuta, at sinipsip ang bango sa katawan nito. Tay, pinaliguan mo na ba siya? Kabanata 358. Oo, ang munting lalaking ito ay naghuhukay ng mga butas sa dumi ng bulaklak sa labas araw-araw, na nagpaparumi sa sarili. Kaya naman, tuwing 3 o 5 beses siya maligo. Bof, inilabas ni Reddy ang dila at ikinawag-kawag ang buntot, tinitigan si Maisie gamit ang mga brown na mata nito na para bang mahal na mahal siya nito. Ibinaba ni Stephen ang kanyang tasa at sinabing, ang lalaking ito ay inabandona ng orihinal na may-ari nito. Nakita ko itong gumagala sa kalsada ng malungkot at ibinalik. Dinala ko ito sa ospital ng veterinaryo para sa isang check-up, at ang batang ito ay nasa mabuting kalusugan bukod sa ilang gastrointestinal na discomfort, hindi anumang mga sakit sa balat. Marahil ay inabandona ito ng orihinal na may-ari dahil hindi nila ito mapanatili. Pinahid ni Maisie ang balahibo sa ulo nito. No wonder na gustuhan ito ng mga bata. Nakaka-addict talaga ang mabalahibong maliit na cutie na ito. Ano bigla kang nagdala dito? Ibinaba ni Maisie ang aso, umakyat sa sopa, at umupo. Malapit nang matapos ang renovation ng Vanna, kaya nandito ako para tanungin ka. Kung handa ka pa rin kunin ang kumpanya, sa iyo pa rin ang posisyon ng chairman. Natigilan si Stephen, at nanlabo ang mga mata. Mula nang ibigay ko si Vanna sa iyo, hindi ko na naisip na makialam. Sabi ni Maisie, hindi mo kailangang makialam, pero kailangan ka pa rin ng board, di ba? Pagkatapos ay idinagdag niya, gusto ko pa ring bumalik ka sa kumpanya bago ka magretiro, hindi banggitin na kailangan ka rin ng kumpanya. Saglit na nag-isip si Stephen at tumingin sa maliit na lalaki na nakahiga sa kanyang paanan, humihikab. Ngunit walang sino man sa bahay na mag-aalaga sa kanya. Mag-hire ng housekeeper, tulad noon, para hindi ka masyadong mapagod. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera na kailangan para sa pag-upo ng kasambahay. Tsaka mas magaan ang loob ko kung may mag-aalaga sa iyo dito. Nang makitang nag-aalala si Maisie sa kanya, ngumiti si Stephen. Kung gayon, iiwan ko ito sa iyo. Pagkatapos ay nag-isip siya ng isang bagay at sinabi ng may time na ekspresyon, sa susunod na araw ay ang anibersaryo ng kamatayan ng iyong ina. Dapat puntahan mo siya. Hindi maiwasan ni Maisie na magulat. Anibersaryo ng kamatayan ng ina. Muntik na niyang makalimutan iyon kung hindi pa nabanggit sa kanya ng kanyang ama. Tumanggaw siya, okay. Sa Black Gold Group, lumabas si Cherry sa administrative office nang makita siya ni Rowena, na naglalakad palapit sa kanya. Siya'y ngumiti. Hinanap ka ba ni Nolan? Oo, hiniling sa akin ni Mr. Goldman na sundan si Maisie sa hinaharap, sagot ni Cherry nang walang pag-aalinlangan. Kumunat ang noo ni Rowena. Tinanong ni Nolan si Cherry na sundan si Maisie. Si Cherry kaya ang inatas ang protektahan si Maisie. Talagang pinahahalagahan niya ang bitch na iyon. Napansin ni Cherry na hindi masyadong masaya ang mukha ni Rowena. Rowena, ano bang problema mo? Pinigilan ni Rowena ang kanyang sarili na ipakita ang labis na nararamdaman sa kanyang mukha, umiling-iling ang kanyang ulo na may ngiti, at nagtanong sa mapanuksong tono, ayos lang ako.
Ngunit hindi ba ikaw ay isang taong laging minamahal ang iyong kalayaan? Bakit ka pumayag na gawin iyon? Napakamot ng pisngi si Cherry at sumagot, "Ha, mahirap ako, at babayaran ako ni Mr. Goldman ng pera para gawin ito. Isa pa, sobrang gusto ko si Maisie, at hinihiling niya lang na manatili ako sa tabi ni Maisie." Hindi na nagsalita si Rowena habang pinagmamasdan si Cherry na umalis. Unti-unting naging madilim ang ekspresyon niya. Mas mabuting huwag akong pabayaan ang matandang mag-asawang iyon. Nakita ni Maisie si Cherry na inip na naghihintay sa kanya sa opisina nang bumalik siya sa Soul Jewelry Studio. Nakangiting bumangon si Cherry nang makita ang pagdating ni Maisie. "Maisie, bumalik ka na." Tumawa si Maisie, "Tinanong ka talaga ni Nolan na pumunta dito." "Oo, susundan kita simula ngayon." "So, ano ang kailangan kong gawin?" Napakamot ng ulo si Cherry. Kung kailanganin ni Maisie ang tulong niya, baka wala nang maitutulong si Cherry dahil sa kanyang kakulaitan. Umupo si Maisie sa upuan niya at umupo. "Wala kang kailangang gawin. Ang iyong oras ay sa iyo upang ayusin." Napatingin si Cherry sa kanya nang may pasasalamat nang marinig ito. "Maisie, ang bait mo naman. Bigla kong naramdaman na free rider ako. Pinabayaran ako para walang magawa, ito ang pangarap ng isang tulad ko." Kabanata 359. Awkward nang umiti si Maisie. Ang babaeng ito ay napakasimpleng pag-iisip na siya ay kaibig-ibig. Sa oras na ito, isang babaeng kawani ang kumatok sa pinto sa takot, pumasok, at nagulat, "Miss Zora, isang nagbabantang mag-asawa ang gumagawa ng kaguluhan sa labas, hinahanap ka." "Hinahanap ako." Natarante si Maisie, saka tumayo at sinundan siya palabas para tingnan, habang si Cherry naman ay sumunod sa likuran nila. "Ilabas mo rito ang namamahala sa lugar na ito, narinig mo ba ako?" Ang babae at lalaki na sumisigaw sa labas ay parehong nasa 40s at 50s, ayon sa pagkakabanggit. Hindi man sila mukhang mayaman, mukhang may kaya naman sila. Lumapit si Maisie at nagtanong, "Hinahanap ba ninyo akong dalawa?" Sinulyapan siya ng babae at sumagot, "Kami ang mga magulang ni Winona." Pagkasabi pa lang niya ay halatang nagulat ang mga ekspresyon ni Maisie at Cherry. Napangiti si Maisie. "Kaya ito ay magiging Mr. at Mrs. Winters. Bakit hindi tayo pumunta sa kwarto para mag-chat?" Hindi na kailangang pumunta sa isang silid para makipag-chat. Pag-uusapan natin ito ngayon para malaman natin ang tungkol sa anak natin sa harap ng iba." Si Mrs. Winters ay walang pakialam. "Pumunta kami sa training camp para magtanong ng ilang detalye. Sinabi nila na sinubukan ng aming anak na saktan ng isang tao at nagpakamatay sa takot sa krimen na kanyang ginawa. Pero hindi kami naniniwala. Kailangan naming dumaan sa maraming tao upang malaman na ang aming anak na babae ay nakipag-away sa iyo sa kampo ng pagsasanay." Umakbang si Cherry para pakalmayan siya. "Ginang Winters, hindi mo talaga masisisi si Miss Vanderbilt para sa anak mo. She was forced to killing herself, so bakit hindi ko siya masisi? Ang aking anak na babae ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay upang makapinsala sa sinuman, ngunit siya ay biglang nakulong sa paratang ng pananakit sa iba sa kampo ng pagsasanay, na pinilit siyang magpakamatay sa huli. Napakaraming istasyon ng pulisya ang binisita namin sa lahat ng mga araw na ito para lamang humingi ng hustisya para sa aming anak na babae." Itinuro ni Mrs. Winters si Maisie, namumula ang kanyang mga mata dahil sa galit, ngunit walang kakayahan ang mga pulis para kunin ang kaso, at bet ko na ito ay dahil lang sa asawa siya ni Mr. Goldman. Gayunpaman, maaari ba siyang kumilos ng walang batas dahil lamang sa kanyang katayuan? Natigilan ang lahat ng naroon. Bagamat alam nilang matagal nang absent si Maisie sa studio, hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Ngunit pagkatapos makinig sa reklamo ng babae, tila may nangyari kay Miss Vanderbilt at sa kanyang anak. Tumayo si Cherry sa harap ni Maisie at malakas na sinabi, "Alam ko ang nararamdaman ninyo bilang mga magulang, ngunit iniimbestigahan pa rin ang pagkamatay ni Winona. Hindi rin namin gustong makakita ng ganoong insidente sa training camp, pero si Winona ang taong unang nag-provoke ng puot sa pagitan nila ni Miss Vanderbilt. Ang iyong anak na babae ay paulit-ulit na naka-frame kay Miss Vanderbilt sa unang lugar, at gayon paman, si Miss Vanderbilt ay nais pa ring mahanap ang pumatay sa iyong anak na babae, hindi ba sapat iyon? Hindi ito binili ni Mrs. Winters. Paano kayang i-frame ng anak natin ng isang tao? Siya ay ginawa ng masama sa inyo. Ikaw." May gustong sabihin si Cherry, ngunit itinaas ni Maisie ang kanyang kamay para pigilan siya.
Lumapit si Maisie kay Mrs. Winters at same time na sinabi, Mrs. Winters, lubos kong naiintindihan kung ano ang nararamdaman mo, ngunit may isang bagay na hindi makatuwiran dito. Sino ang nagsabi sa inyong dalawa na si Winona ay napilitang mamatay? Si Mrs. Winters ay namangha. Kumikislap ang mga mata niya, pero napaka-assertive pa rin niya. Wala kang pakialam. Anyway, may nagsabi sa amin na pinilit ninyong mamatay ang anak ko, at hinding-hindi ko hahayaang mag-slide ito. Nagtatampo ang ekspresyon ni Maisie nang tumugon siya sa mahinahon at matapang na tono. Pasensya na, kung pwede mo lang pag-usapan ang bagay na ito ng mahinahon, baka makagawa tayo ng mas magandang solusyon para dito. Ngunit maibibigay ko ito sa iyo ng diretsyo sa sandaling ito kung pipiliin mong patuloy na lumapit sa akin na may ganoong agresibong saloobin. Una sa lahat, wala akong utang na loob kay Winona, at wala akong ginawang masama sa kanya. Kabanata 360. Pangalawa, gumamit si Winona ng maraming paraan para yusigan ako sa training camp at sinubukan pa niya akong iframe. Hinayaan ko na ang mga bagay na ito na dumausdas. At pangatlo, kakaiba ang dahilan ng pagkamatay ni Winona. Inaalam pa ng pulisya kung suicide ba ito o homicide case. Pero kung gusto mong ipilit sa akin ang lahat ng sisihin, hihilingin ko lang sa iyo na kumuha ng abogado bago mo ako kausapin muli. Siyempre, maaaring hindi mo makuha ang resulta na gusto mo kung dadalhin mo ang usapin sa korte. At dahil wala itong kinalaman sa akin, biktima rin ako tulad ng namatay. Kaya, kung ang bagay na ito ay ipinipilit sa akin, tiyak na hindi ako sisisi nang hindi ipagtatanggol ang aking sarili. Malakas na nagsalita si Maisie, at malinaw na narinig siya ng lahat. She wouldn't be so confident if she were really involved in this matter. Si Mrs. Winters ay halatang namangha at hindi alam kung ano ang sasabihin ng ilang sandali. Inalo ni Mr. Winters ang kanyang asawa sa kahihiyan, nako, kailangan pa nating talakayin ang bagay na ito sa kanila ng magalang. Hindi naman kailangang magmadali, baka natatakot kang masangkot sa gulo, pero ako hindi. Patay na ang aking anak na babae, ano pa ang dapat kong alalahanin? Mamantong hininga si Mrs. Winters. Ang iyong umaasa ay ang katayuan na ibinigay sa iyo ni Mr. Goldman. Confident ka na hindi ka namin makakasuhan kahit gusto namin dahil asawa ka ni Mr. Goldman, di ba? Ang pagkakakilanlan ni Mr. Goldman ay malinaw na nasa mga antas ng lipunan. Gustuhin man natin siyang Aidmanda, maari ba nating magsampa ng kaso, laban sa asawa ni Mr. Goldman? Gayunpaman, ibibigay namin ito. Ito ay para lang magmukhang bully si Maisie sa pamamagitan ng paglalaro bilang mga taong walang background at kapangyarihan para labanan siya. Kahit ipagtanggol ni Maisie ang sarili niya, magmumukha lang. Walang iba kundi sophistry. Sisihin siya kahit anong gawin niya. Isa lang siyang babae na ginagamit ang kanyang katayuan para pilitin ang mga ordinaryong tao na tulad natin na magkompromiso. Tumaba ang tingin ni Maisie at ngumiti. Dahil ayaw mong kumuha ng abogado, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo sa akin? Yumuko si Mr. Winters at ngumiti, Ms. Goldman, hindi namin intensyon na pilitin ka. Kaya lang hindi pwedeng mamatay ng walang kabuluhan ang anak natin. Namatay siya sa training camp mo, at talagang may kinalaman sa iyo ang pagkamatay niya, kaya pinutol siya ni Mrs. Winters at tahasang sinabi, dapat mo kaming bayaran sa pagkawala namin, hindi ba? Ano man ang mangyari, siya ang anak na babae na napakarami nating nagawa upang palakihin, at namatay siya sa iyong teritoryo. Galit na tumawa si Cherry pagkatapos pakinggan ang piraso ng Winters, nabayaran ka na ng training camp, hindi ba? Pero pumunta ka pa rin dito para hingin si Miss Vanderbilt. Ito ay medyo crudo, hindi ba? Dumating sila sa lahat ng paraan, nakaisip ng maraming bullcrap, at pinaghihinalaan pa ang iba, at ngayon ay humihingi sila ng pera. Paano magiging sapat ang kabayaran mula sa training camp? Gumastos kami ng napakaraming pera sa pagpapalaki sa aming anak na babae. Ngayong patay na ang aking anak na babae at may kinalaman ito kay Miss Vanderbilt, bakit hindi natin siya hilingin na bayaran tayo? Sinaway siya ni Mrs. Winters bilang tugon. Inilibot ni Cherry ang kanyang mga mata. Malinaw na iskandalo ito. Tumawa si Maisie at nag-cross arms. Pumunta ka sa akin para bayaran ka. E ano ngayon? May kinalaman sa iyo ang pagkamatay ng aking anak. Anong masama kung pumunta kami dito para humingi ng kabayaran sa iyo? Iginiit ni Mrs. Winters, hayaan mong sabihin ko sa iyo, mapapahamak ka kung gagawa tayo ng kaguluhan tungkol sa bagay na ito at ipaalam ito sa lahat, hindi ba? Napangisi si Cherry, wala pa akong nakilalang mga magulang na maaaring makapagsalita sa akin.
Talagang naniniwala ako na sinusubukan nilang makuha ang hustisya sa kanilang anak, ngunit ito pala ay para sa pera. Itinaas ni Maisie ang kanyang tingin at malamig na sinabi, pero bago ka mabayaran, hindi ba dapat bayaran mo ako sa psychological trauma na ginawa ko? Nagdusa. Habang nasa training camp ako, niloko ako ng anak mo sa isang restricted area, at muntik na akong mamatay dahil doon. Sinisiraan pa niya ang relasyon namin ni Nolan, dahilan para mabat-icos ako.